Magandang araw mga kaibon, mga kalapatid. Welcome back ulit sa channel namin, no. May nagtanong ulit sa atin ng about sa African lovebirds, no, about sa breeding. 'Yun. Sasagutin natin yung tanong niya, no. Dalawa sila nagtanong eh. Wait lang, tingnan natin, no. Dito sa cellphone ko. Ang tanong ni Sir Virgilio Olino Jr., no? Dito sa YouTube natin to nag-comment. Sabi niya, ilan araw bago mapisa ang itlog ng African lovebirds? Tapos si Sir Onitalia naman, boss, paano mag-hand feed ng lovebird? Salamat po, sabi niya. Yun. Sasagutin natin yung mga tanong nila, no? Tapos bago yun, papakita ko sa inyo, may good news tayo para sa mga nag-aabang dun sa natin, free raffle birds natin. Yun, papakita ko sa inyo guys, tara. So guys, ito yung good news natin, no, na sinasabi ko sa inyo dito sa ibunan natin, sa mga nag-aabang ng paraffle natin, no. Etong Opaline RF project natin guys, ng itlog na kanina, yun. Napakagandang balita guys. Mamimigay tayo sa magiging inakay nito, no. Sana marami mag-fertile sa mga itlog nito. Sana marami siyang itlog, no, para marami tayong may paraffle. Yun, napakagandang balita. So guys, yun, no, napakagandang balita para sa mga nag-aabang nating mga followers diyan sa free raffle birds natin, no. Mamimigay tayo. Siguro yun yung pinakamagandang ipamimigay natin sa natin, sa paraffle natin, yung Opaline RF project natin. Syempre mga RF line yung mga ilalabas ng mga yun. Yung Cacdon, meron siyang kapatid na visual RF sa ibang clutch. Tapos naman yung hen, naglabas na siya ng visual na RF, no. Opaline RF yun. Ang requirements lang guys, dapat naka-follow kayo sa FB page namin, tsaka dapat naka-subscribe kayo sa YouTube channel namin, yun. Tsaka nga pala guys, no, huwag nyo palang kalimutan yung sa natin, yung sa rules ng natin, ng free raffle birds natin dun sa mananalo, no. Yung pamimigay natin na pinakamagandang ibon, dapat yung pinakamaraming share at saka yung maraming react, yun, tsaka mga nagko-comment. Yung sa share kasi pag naka-private yun, hindi ko nakikita yun, kaya hindi natin nalilista yun, no? Katulad ng dati, ililista lang natin yung hindi naka-private, tapos yung nag-share sa mga iba't ibang group, ganyan doon, no. Siyempre kung nag-share ka sa profile mo lang, one count lang yun, pero kung mag-share ka sa iba't ibang group na alam mo, yun, marami. Siyempre, yun, iba-ibang points yun, ganun ako nag-lista ng natin, sa share natin. Tapos yung sa mga nagre-react din, yun, kukuha din tayo doon na mananalo, yun lang guys. So guys, dun sa tanong nung isang natin, ng isang subscriber natin, no, si Sir Virgilio ba yun, no? Ilang araw nga ba napipisa yung mga itlog ng mga alaga ng African lovebirds? Para sa akin, depende sir, no? Depende po. Explain ko kung bakit depende. Pero ang pinaka mabilis na mapisa na itlog ng African lovebirds ay 21 days, sir. Yun, 21 days. Halos 21 days yung makikita natin pag nag-search tayo sa YouTube, no? Halos 21 days yung sasabihin ng mga nagbibigay ng na idea kung ilang araw bago mapisa yung ng African lovebirds yung itlog nila. Pero para sa akin depende. Number one na reason bakit depende, sir. Depende kung yung unang itlog nila ay fertile. Kung hindi mag-fertile yung unang itlog nila, sir, yun, syempre sa 21 days, hindi ko lang mapipisa doon. Yung pangalawang itlog yung mapipisa after pa lang nun, sir, yun. Maghihintay ka ulit ng mga ilang araw, 2 days or 3 days, yun. Mag-e-extend ka.
Tapos depende rin sa panahon. Kung malamig yung panahon, hindi kagad ano yung ano natin, yung mga itlog ng alaga nating African lovebirds, no? Hindi agad sila nagde-develop. Yun, kung malamig yung panahon. Kaya hindi agad sila napipisa ng 21 days. Yun. Sa tingin ko, yun lang yung dahilan kung bakit hindi agad napipisa yung mga agad ng 21 days agad yung no, yung mga itlog ng mga alaga nating African lovebirds. Yun. Magbibigay ako ng example, sir. For example, ito. Etong ano natin, Lutino Opaline project natin, no, nangitlog sila nung 14. Sinilip ko to, may 4 siyang itlog. So 14. Ang expected dapat dito 21 days. Meron tayong ano dito eh. Eto sila. Yung split opa, split ino, split parblue, kapair niya yung Lutino hen. Nangitlog sila nung nung 14. Ang expected expected date of hatch nakalagay. Expected sa kanila sa July 5 pa. Ang 21 days nila sa July 5. Bali pag nag 21 days na, sinisilip ko na yung mga yung mga nest box nila, no, sa 21 days. Titignan natin kung may pisa na. Kapag wala pa, yun, okay lang, maghihintay pa ng ilang araw, ganun lang. Pero yun, wag kayong maiinip kung hindi kaagad napipisa yung mga itlog ng alaga nyong lovebirds, no. Ako kasi hindi ako naglalagay ng tanda sa mga itlog, no. Yung iba naglalagay na ng tanda. For example, yung pinakaunang itlog nila, for example, yung pinakaunang itlog nila, binibigyan nila ng number. For example, yung pinakaunang lumabas, kukunin nila yung bibigyan agad nila ng number 1, ganyan. Para alam nila yung mga unang mapipisa, ganyan. Or kung hindi magpo-fertile yung una, mag-e-extend sila ng ng araw ng ng expected date nila. Yun. Ganun yung ginagawa ng iba, sir. So sana nasasagot natin ng tama yung yung sagot ni sir, yung tanong ni sir. Yun, kung ilang araw ba bago mapisa yung itlog ng African lovebirds. Yun, pinakamabilis, sir, yung 21 days. Ako ako 21 days hanggang 30 days. Doon ako naghihintay ng pisa. Kapag wala pa ring napisa, ibig sabihin kung may mga fertile doon, ibig sabihin dead on shell na sila. Kapag di natin napisa, yun, sir. Yun. Tapos punta naman tayo dun sa sa isang natin, subscriber natin. Paano ba mag-hand feed ng African lovebirds? Nag-hand feed ako ng African lovebirds. Try ko na po, ilang beses ko na na-try mag-hand feed, maraming beses na. Kinukuha ko yung sisiw nila. Kapag 2 weeks old, yun. 2 weeks old ako nag-hand feed ng African lovebirds. Kasi madali pa silang turuan sa 2 weeks old. Tapos kahit di mo na sila ilawan, kahit lagay mo lang sa box ng ng juice, yung alam niyo yung mga basta ganung box. Tapos lagyan niyo lang ng kusot, lagay niyo sila doon, lagyan niyo ng butas-butas, tatakpan niyo lang sa gabi. Yun. Okay na, kahit di ilawan sa 2 weeks old. Tapos madali pang turuan. Yun. Kaya nag-hand feed ako sa ng African lovebirds. 2 weeks old ako nagkumukuha ng mga inakay. Tapos ang ginagamit kong una Cerelac. Yung walang halong milk, yung rice and soya yung ginagamit ko. Tapos after 1 week hinahaluan ko yun ng ng Integra 2000 yung hinahalo ko, kaya kahit anong Integra 1000 ganyan, bine-blender ko, tapos sinasala ako para yung pinaka powder lang yung makuha natin, tapos sinahalo ko dun sa sa Cerelac. Ganun yung ginagawa ko para malusog yung mga inakay natin, no. Tapos pag minsan lagyan ko din ng ng ito ganito, hinahaluan ko ng ganito sa blender, yung calcium, pang calcium. Hinahaluan natin ng pang calcium yung pagkain nila.
Tapos hinahaluan din natin ng Vitamin Pro, yung vitamin, no, yung powder, hinahaluan ko din nun. Yun lang yung hinahalo natin guys sa pagkain nila, no, sa pagkain ng ano, ng mga hand feed natin. Ngayon kasi wala akong hand feed, hindi ako nag-hand feed, wala akong time mag-hand feed. Pero dati nag-hand feed ako, marami akong hand feed dati. Ilan na rin yung nawala sa mga hin-hand feed natin. Yun, ganun lang mag-hand feed, sir. Dapat 2 weeks old bago nyo kunin para siguradong mabubuhay na yung inakay, no. Tapos madali pang turuan. Turuan kumain sa syringe. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi pag mas matanda nyo na kinuha, yun, mahirap ng ano, matigas na yung ulo. Mahirap ng turuan kumain sa syringe. Dapat ano, nasa 2 weeks pababa. Ganyan. Pero wag nyo kukunin ng ano, ng mga 1 week old pa lang, no. Pwede naman sa 1 week old, kaya lang iilawan nyo pa yon. Tapos ano, matrabaho, pinapakain lagi kasi maliit pa, mabilis matunawan, dapat nakawaras yung pagkain para ka din may alagang baby nun pag ganun. Pero doon sa 2 weeks old, kahit 3 times a day na lang siguro nyo pakainin, no, umaga, tanghali, gabi. Ganun yung ginagawa ko kasi okay naman yung mga ano, yung mga nagiging hand feed ko, no. Yun. Kaya lang nawawala sila pag ano, pinapalipad ko na sa ano, pinapalipad ko sa labas, ganyan. Tinuturuan ko ng ano, recall. Nagtuturo kasi ako ng recall sa labas eh. Dati wala kasi itong ano, itong kwarto na to. Kaya ano, sa labas ako nagtuturo mag-recall. Yun, pag nabugaw, pag nagulat, nawawala yung hand feed natin. So yun. So sir, sana nasagot ko rin yung katanungan ni sir, no, kung paano mag-hand feed ng African Lovebirds. Madali lang naman po yun, sir, no. Tapos marami din tutorial sa ano, sa YouTube kung paano mag hand feed ng African Lovebirds. Yun, yung sa akin, yun lang. Ganun lang yung ginagawa ko, sir. Yun. Sana sana nasagot natin yung mga katanungan nila, sir, no. Marami pong salamat sa inyo at nagkaroon tayo ng ano, ng topic ngayong araw na to. So, hanggang dito na lang guys, yung ano natin, yung vlog natin para ngayong araw na to, no. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatid. Ingat and God bless po sa inyong lahat.